Hello OG, I'm Byron. Andito tayo ngayon sa Real, Quezon. Welcome to our vacation home, La Cabina Real. Tara, pasok tayo. Talagang personal to kasi mula nung una kong nakita, tapos nung unang balik namin kasama ko na yung wife ko, tapos yung family ko. So nakita namin, tapos na-envision na namin yung gusto namin gawin. From the planning, talagang involved ako. Tapos kung ano yung gusto ko, tapos mula halos nung nagko-construct na kami, inaayos namin yung foundation at talagang involved ako. So talagang from start planning hanggang sa natapos, pati yung mga fixtures, involved kami lahat. Yeah, my name is Byron Villegas, 54 years old, and the entrepreneur ako from Marikina City. Ito kasing namin, family vacation home. Kasi may hilig kami lumabas every holidays. Talagang yung family namin nag-out of town trip. So naisipan namin, why not nung after pandemic, naisipan namin na maghanap tayo ng sarili nating vacation home, second home, tapos vacation home para sa family. Itong Real, Quezon, nakita ko kasi madalas akong mag-motorcycle dito from Marikina. So nakita ko siya, merong for sale sign. Tapos kausap ko yung may-ari. So okay naman siya. So sabi ko, it's perfect. Gandang lugar. Tara, gawin nating vacation home. Naghahanap kasi ako ng mga design na pwede dito. Kasi very harsh yung environment dito. Seafront siya. Tapos amihan season, malalakas yung hangin. So ang gusto ko talaga dito parang raw concrete na cabin type lang. Maliit lang muna. So ayun, yun ang namin dito, kaya raw yung lahat ng walls, floor, tapos slab roofing para mas matibay siya for the elements. So the property itself, ang daming puno and hindi namin tinanggal yung mga trees niya. May mga coconut trees, tapos malalaking trees dyan sa tapat ng seafront. So yun, in-incorporate namin yung pagiging maraming puno niya, parang forest. Ginawa naming open type para katabi mo lang yung puno doon sa mismong house, mismong cabin. And the lot size nito is 400 square meters. Tapos yung floor area nitong mismong cabin, around 100 lang siya. Once you enter the property, ang mapapansin nyo talaga, itong mga trees and plants namin dito sa properties. Talagang sinadya naming i-preserve ang mga trees and plants dito nung nag-construct kami ng house para talagang maging shade siya at saka cool yung magiging epekto niya dun sa bahay mismo. So before we enter the house, meron kaming entrada dito na shaded siya para yun yung magwe-welcome dun sa mga visitors namin. Welcome to La Cabina Real. So pagpasok mo dito sa house namin, ang unang bubungad sa iyo ay ang aming living area. Actually, ang open concept ang talagang ginawa namin dito. So may access ka kaagad sa kitchen at saka sa aming dining area. So ito naman yung kitchen namin and talagang nilagyan namin siya ng windows para makikita mo talaga yung maraming puno at saka magandang environment. Meron kaming maliit na island dito na para maging organized kami. And then yung the usual range and hood. And then naglagay kami ng photo nung sister-in-law ko na nagpipicture nung sunrise kasi gusto namin ipakita sa mga guests na
Ang ganda ng sunrise namin dito. Adjacent to it, itong aming dining area, dining table na for 6 to 8 persons. So, simple lang siya with the lighting sa taas. Mamaya, isi-share ko sa inyo yung pinaka-highlight ng views dito sa dining area namin. Pero in the meantime, ito muna tayo sa master bedroom. So, ito ang aming master bedroom. Kung mapapansin nyo, very spacious siya. And nag-install kami ng king bed. Kami na lang gumawa. We used palochina kasi fan ako ng mga wood. So gumamit kami ng palochina dito. Pati itong mga ibang gamit namin. Ito naman yung proud kami na i-share sa inyo ang aming ensuite toilet and bath. Nag-decide kami na gawing parang open and outdoor yung shower area namin para kakaiba talaga yung experience mo. Lalo na sa gabi, you take a shower under the moonlight. Yung pebbles we added para mas realistic yung pagiging outdoors niya. Akala mo nasa river ka and you taking a shower sa outdoors. Ayun, meron din tayo ditong common toilet and bath para sa mga ibang guest. And then, ito po ang ating next bedroom. So, yung bedroom number 2 namin, envision namin para sa mga bata, mga children, sa mga magpipinsan. So, bunk bed style siya, double, tapos single bunk bed, tapos merong separate bunk bed again. Again, palochina, ginawa din lang ng carpenter namin para mag-fit talaga siya dito sa bedroom. Tapos, large windows also para yung sunrise pagpasok din talaga in the morning. This bedroom can accommodate up to 8 persons. So, ito naman yung porch namin with a sea view. So, naglagay kami dito ng launch area kung saan pwede magkwentuhan yung mga family. And then we added a sauna para before you go to the plunge pool. And we added also a dining table dito sa porch para makapag alfresco breakfast dito. We have a plunge pool also, parang garden style. Para in the evening, we open the lights and magandang view siya habang nakatingin sa sea. At ito naman yung favorite area ng lahat dito sa Cabina Real, which is the access to the sea. Kung mapapansin nyo, iba yung aming dagat dito sa harap kasi it's made of rock pools, hindi siya beach. Maganda siya kasi tuwing high tide, yung waves and seawater reaches the steps. Kapag low tide naman, so makakapag-fishing ka, makakapag-explore ka ng rock pools, and also you can hike around para makapunta doon sa mga katabing beach. So, since malapit nga siya sa dagat, yung corrosion ng talagang kalaban namin dito eh. So, we try to minimize yung use ng steel or iron na dito para kasi ma-minimize namin yung corrosion. Kaya lang, yung mga small parts hindi talaga maiwasan eh. So, more on concrete kami, tapos wood, tapos a bit of plastic, tapos yung aluminum, yung mga metals namin na iba, concrete talaga as much as possible. Number one problem namin noon, yung hindi naman sobrang problema is yung logistics, yung pagdadala ng mga materials, pag-transport kasi malayo siya sa city, nagkakaroon din kami ng delays kasi kulang yung materials.
Yun lang naman yung mga basic na ano namin. Pero nakuha rin naman sa tiyaga, kaya natapos din siya eventually. Yung main lesson na natutunan ko dito, kumbaga, patience is a virtue talaga. Kasi nung una parang, matatapos pa ba natin to? Ang tagal-tagal na. So, nung eventually, talagang nakuha sa tiyaga, talagang patience is a virtue. Nung kumbaga, antayin mo lang, matatapos din siya. Unti-untiin mo lang kasi nga, hindi madaling mag-construct ng malayo sa lugar mo, matatapos mo rin siya. Ito yung second home namin second house na binild namin. So, parang may question na, kaya mo pa ba pang gumawa ng bahay? Or kaya mo ba yung project na yan? Kaya mo pa bang tapusin hanggang sa magawa mo talaga, ma-execute mo yung mga plano mo? So, yun, nung natapos namin, so kahit pa paano, binibiro ako ng mga anak ko na, baka hindi mo matapos yan, puro start ka lang, papa. So nung natapos namin, ayun naman, talagang very happy kami na tapos sila. Fulfilling talaga. Ang advice ko sa kanila, basta para sa family, go for it. Kumbaga, mag-aalinlangan ka na makaya ba ng pasensya mo or ng hard work, sa sobrang hard work, or magagastasan ka or kung kaya mo bang tiisin o mag-ipon, talagang, pero kung para sa pamilya mo, talagang go for it, yun ang advice ko. At eventually, magagawa mo and may enjoy niya ng family mo.